Ang pamagat po ng mensahe kong ngayong umaga, ang Diyos ay tapat at may malasakit noon paman. Ang Diyos ay tapat at may malasakit noon paman. Ibig sabihin, ang atin pong Diyos ay noon paman nandun na po yung kanya pong katapatan. Ha? Dito po sa Awit 107, verse 1 up to 9, ay meron po tayong makikitang mga bagay-bagay dito na kung saan pinatunayan diyan ng sumulat sa aklat ng awit na ang Diyos natin ay tapat. Ipinakita niya ang kanyang katapatan sa mga ninuno pa lang natin o sa mga ninuno pa lang ng mga Israelita ay nandoon po ipinakita na ng Diyos ang kanyang katapatan. Amen? Sa sinasabi po sa aklat po ng awit, basahin po natin muli. Ang sabi po rito, no? At ito po ay babasahin ko po sa TPB or Tagalog Popular Version. Tagalog Popular Version, TPB. Yung iba po ay nagbabasa po sa magandang balita o mabuting balita. Ito pong sa akin is TPB, Tagalog Popular Version. Sabi po rito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh. Bayaang magpuri, mga tinulungan upang problema sila ay magwagi. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silangat, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nananahan, sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't sila'y nagutom, nauhaw, nalubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nang hina. Nang sila'y magipit kay Yahweh, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kangahanga niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandali pong yumuko at tayo po ay manalangin. O hallelujah, hallelujah. Purihin ka o Diyos. Lord, sa amin pong pagdakos yung pong mga salita, ang iyo pong lingkod, Panginoon, na nasa kanilang harapan, ayo pong itago sa iyong likuran at Panginoon, linisin sa lahat ng klase ng karumihan. At Lord, ikaw ang makita, ikaw ang siyang magpahayag sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, ang mamutawi sa kanyang bibig ay pawang makapagbigay encouragement sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig. At Panginoon, maging doon po, Panginoon, sa maabot ng iyo pong salita, Panginoon, kahit pag ito po ay na-upload na, Panginoon, sa FB o sa YouTube, Panginoon, ay Lord, yun pong mga tumunghay dito at Panginoon makikinig ay Lord, ikaw ang mag-bless sa bawat isa sa kanila. Sino man, Panginoon, na naabot o maabot nito, Panginoon, ayaw pong pagpalain at i-release sila sa anumang klaseng negatibong kalagayan, Panginoon.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan ang atin pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, dito po sa atin pong tinatalakay ay ang sumulat po ng aklat po ng mga awit dito po sa parting ito ng awit 107 ay inaalala ng sumulat nito ang katapatan ng Diyos, ang ginawa ng Diyos sa kanya pong bayang Israel. No? Sa bayang Israel. Kumbaga, inalala yun pong kabutihang ginawa ng Panginoon sa bayang Israel. At dito po, may tatlong bagay na nakita ako na ginawa ng Diyos noon. At kahit po sa atin pong kalagayan ngayon, ano man ang atin pong dinaranas ay hallelujah. Pwede pong gawin ng Panginoon sa atin. Pag tayo po ay hallelujah, manampalataya at taasan natin ang level ng atin pong pananampalataya, makikita po natin na ang Panginoon ay kikilos. Amen? Hallelujah. Ang siyensya ay lagi po nilang ipinangalandakan na dapat mo nang makita saka sila maniniwala. Ang ibig sabihin, lagi pong merong eksperimento na ginagawa para mapatunayan nila ang isang bagay. At pag nakita na nila na ito po'y totoo sa pamagitan ng kanilang eksperimento, ay saka na lamang sila nagko-conclude. Pero ang Panginoong Hesus, lagi pong nagsasabi sa atin, believe is to see. Maniwala ka at makikita mo. Amen? Ang paniniwala o pananampalataya ay lagi po na sinasabi ng atin pong Panginoon na dapat meron tayo nito. At meron pong isang panahon doon po sa aklat ng Marcos na kung saan ang Panginoon ay napunta doon sa isang lugar na kung saan ang mga tao ay wala pong pananampalataya. At dahil wala pong pananampalataya ang mga tao, hindi po siya gumawa ni isang milagro. Wala po siyang ginawang milagro. Hindi ako nagkamali. Yun po ay sa nasa Marcos 5. Napunta po siya doon sa isang lugar ng mga tao walang pananampalataya. At nawa, sa ngayon po, sa umagang ito, ang puso ng bawat isang narito ay mayroon pong pananampalataya. Amen ba? Dahil pag tayo po'y wala pong pananampalataya, useless. Kasi bakit? Lagi pong sinasabi ng Panginoon, no? Sa Diyos ay walang imposible. Kaya dapat mananampalatayanan mo sa iyong paglapit sa Panginoon na lahat ng iyong idinudulog, lahat ng bagay ay magiging posible pagkasama mo ang Diyos. Amen? At dito po sa banal na kasulatan na atin pong tinutunghayan ngayon ay mayroon pong tatlong bagay na nangyari po sa mga unang mananampalataya sa kanila pong kapanahunan. Even though ang mga Israelita that time ay hindi pa masyado pong nakilala ng husto ang Diyos nila nung sila po ay nasa Ehipto, no? Dahil nung pinuntahan, kaya nga ginamit ng Diyos si Moses para puntahan sila sa Ehipto kasi matagal po silang naalipin. Sa loob ng 400 years na nandoon sila, inalipin po sila.
At doon po sa kanila pong pagiging alipin, matagal na pong henerasyon from Joseph, kasi napunta po sila sa Egypt through Joseph. Sino ba si Joseph? Si Joseph yung kanila pong kapatid ni anak ni Jacob, kapatid noong mga anak ni Jacob, sila Judah, Aser, ano pa ba yung mga pangalan, si Dan, yun sila yung 12 tribe of Israel, no? Si Joseph po yung napunta po sa Egypt. At siya po ay ginamit na isa pong parang ano bang function ni Joseph ay nagiging segunda po siya ng Paraon. At nagamit po siya sa Ehipto, nagiging isang mataas na leader. At sa pamagitan niya, nadala lahat ng kanyang lahi sa Ehipto, pero siyempre, nung tumagal na ng tumagal, wala na sa function siya, namatay na, wala ng mga sumunod. Kaya ang nangyari po sa kanila pong buong angkan ay inalipin. At dumating po yung panahon, wala na sa kanila pong, kumbaga, dahil ilang generation na po yung lumipas, nawala na. Yung kanila pong, yung iba ay para bang nawala na sa kanila pong diwa, yun pong paglilingkod sa Diyos. Kasi nagiging busy na po sila sa paglilingkod sa Paraon. Kasi obligado silang kumilos dahil mga alipin po sila eh. At kaya, marami din pong iba sa kanila, bagamat naririnig nila na ang Diyos nila ay makapangyarihan, pero siyempre sa ngayon, sa kanilang kalagayan na walang nagli-lead sa kanila, ang nagli-lead sa kanila is yung mga Egyptians na kung saan inalipin sila ng husto, wala po silang magawa. No? So, ang nangyari, mabuti ang Diyos, no, na sa kanila pong mga daing, sa kanila pong kalagayan ay nahabag ang Diyos. No? So, ganun po ang atin pong Diyos, nahabag siya pag ang atin pong kalagayan ay aping-api. Sa unang parte ng atin pong bibigyang diin dito po sa atin pong mensahe ngayong umaga, ang Diyos ay tapat at may malasakit noon pa man. Una pong part is from verse 1 up to 4. No? Verse 1 up to 4. Diyan po makikita po natin, hallelujah, ito pong parting ito ng napakaganda. Sabi rito, lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang problema sila ay magwagi. Mga tinulungan upang problema sila ay magwagi. Hallelujah. Upang sa problema sila ay magwagi. Sino pong naniniwala na tayo po ay magtagumpay o magwagi sa mga problema? Sa pananampalataya natin yan. Marami po kasing iba, pag nasadlak na sa matinding problema, mayroong iba na tulala na lang, iniisip nilang nang iniisip ang problema, imbis na hahanap ng paraan paano makaahon dun sa kinakaharap na problema, sa kaisip, napudpud ang isip, sa mental na punta. Marami po ang nawalan ng panimbang sa kaiisip doon sa problema. Kaya Joyce, huwag mong isipin masyado yung problema. Nakakawindang ng isip yun. At pag nasobrahan sa kaiisip, natutulala ka at kasunod yan, delikado. Kaya,
Dito, ang sinasabi po sa Bible sa verse 2, lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Kaya ang una po nating bibigyang diin, ang Diyos ay tumutulong ng upang tayo ay magwagi sa mga problema. Diyan po ay generalize po ang pagsabi ng problema. I don't know kung ano po sa version po ninyo, pero sa version ko, sa verse 2, ang sabi rito, lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Kaya dapat din tayo po mga kapatid, no? Atin pong ilagay lagi sa atin pong isipan na ang Diyos natin, pag tayo po ay nasadlak sa matinding problema, anong klaseng problema man yan, nandyan ang Diyos, tumutulong siya at hindi kanya pababayaan. Amen? Yan kung tinatawag naman natin ng Diyos. Kung marunong tayong tumawag sa Diyos. Ang mahirap dyan, kung ang nangyayari ay lagi na lang last option si Lord. Para bang, kadalasan kasi ng mga tao, ay saka na lang tatawag sa Diyos pagka malalang-malala na. Pagka kayang-kaya pa, parang isinasantabi si Lord. Parang sinasabi, hindi naman niya sinasabing, diyan ka muna Lord, pero parang ganon. Parang sinasabi niyang, diyan ka muna Lord, kayang-kaya ko to kaharapin. Kaya diyan ka lang, mamaya ka na. Sa pamagitan ng pagharap natin ng mga bagay-bagay, nang hindi tayo tumatawag sa Diyos, parang sinasabi natin, na diyan ka lang muna Lord, kayang-kaya ko to. Pero ang dapat po kasi, maliit pa lang ang problema, tumatawag ka na kay Lord. Nagsusumbong ka na kay Lord, Lord, mayroon akong problema. Pero alam ko, dahil nandyan ka, kasama kita, walang problema na hindi kayang malulutas dahil kasama kita. Dapat ganun lagi ang atin pong pakikipag-communicate sa Diyos. Hindi ka man lang nakikipag-usap kay Lord, tapos iniisip mo kasi parang malakas ang confident mo sa iyong sarili, parang iniisip mo na kayang-kaya mo, kaya hindi mo kinakausap si Lord. Tapos pag alam mong malaki na yung problema at hindi mo na kaya, saka ka ngayon pupunta kay Lord, humahagulgol. Kasi malaki na yung problema. Pero nung maliit pa, hindi ka pa pumunta. Hindi mo man lang siya kinakausap. Nandyan pa po ba tayo? Tama ba? Ganun bang minsan nangyayari? O lagi nangyayari sa buhay natin? Kaya napakahalaga yung nandyan. Kasi nandyan lang si Lord lagi eh. Actually, tayo po ang lagi pong lumalayo kay Lord. Hindi po si Lord lumalayo sa atin. Tayo po ang laging nalalayo kay Lord. Kung minsan kasi dahil sa marami tayong mga pinagkakabisihan, parang kahit sa paglapit kay Lord sa prayer, hindi na tayo nakakapag-pray. Pero ang totoo, ang prayer is a communication natin kay Lord, pakikipag-communicate natin kay Lord. Pag hindi tayo nakikipag-communicate kay Lord, parang sinasabi natin na pwede na tayong mabuhay, kaya nating mabuhay na mag-isa na wala si Lord. Kaya mahalaga po yung lagi po nating paglapit kay Lord, paghingi po sa Kanya ng tulong. Kahit iniisip mo, kayang-kaya mo yung problema,
huwag kang pakakampante. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo yung tulong ni Lord. Kaya tingnan mo dito sa Bible, no? Nandun po yung pag-alala sa kanyang kabutihan. Una pong sinasabi sa verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nauna po dyan sa mga bagay na yan. Bakit? Ganon po ang tema ng Bible. Hindi po porque pagpapasalamat kay Lord lang yan, hindi ka nalalapit. Kasi marami pong mga tao, lumalapit lang kay Lord sa panalangin pagka mayroon pong hinihingi. Pagka magpasalamat kay Lord, hindi po lumalapit yan. Kaya, ang nagiging dating tuloy, ang Panginoon nagiging pahingi noon. Kasi bakit? Pagka panalangin, ang pag-uusapan, yan po yung pakikipag-communicate kay Lord. Kung nagpapasalamat ka, siyempre, banggitin mo yan, mananalangin ka, Lord, salamat sa iyong mga ginagawa. Salamat sa iyong mga provision. Salamat sa iyong mga ginawang, nagkaroon ako ng bagong ganito, nagkaroon ako ng bagong ganyan. Nagkaroon ako ng ganito, nagkaroon ako ng ganyan. Yan po'y pagpapasalamat. Di ba maraming parte ng panalangin? Yung acts na sinasabi, adoration. Hindi po porque yan ay parte ng panalangin ibig sabihin, hindi po porque dahil ang panalangin ay kumpleto ng yung tinatawag na acts, adoration, nandun yung confession, nandun yung thanksgiving, at nandun po yung supplication, pwede ka namang manalangin na tututok ka lang doon sa confession. Pwede ka namang manalangin na tututok ka lang doon sa thanksgiving. Kasi marami kang thanksgiving, wala kang supplication na hinihingi. Pero hindi, kadalasan, saka lang nakikipag-communicate kay Lord pagka mayroon pong hinihingi, pagka matindi ang problema. Ganun po ang nangyayari. Sa makatuwid, lagi mo na lang siya dinididma mo na lang si Lord. Lalapitan mo lang siya pagka matindi po yung problema. Hallelujah. So, kaya, sabi dito, ang kanyang kabutihan, ang pag-ibig niya ay laging babanggitin mo sa kanya, laging ibigay mo sa kanya ang pasalamat. Laging ibigay mo sa kanya ang nararapat na ibigay sa kanya. Pagbalik sa kanya ng kapurihan. Hindi yung napuri ka dahil ang galing-galing mo. Sabihin mo, ako na to. Pag sinasabing ako to, parang sinasabi mong magaling ka nga. At walang ginawa si Lord na parte doon. Hindi po, ang kagalingan natin ay galing kay Lord yan. Kaya kailangan natin ibalik kay Lord ang glory. Ibalik kay Lord ang glory. Kasi glory yan. At dapat si Lord ay mapasalamatan sa ginawa niya sa buhay mo. Hindi yung inaangkin mo yung glory. Na kung tutuusin, sa atin wala tayong kakayanan. Lahat ng nasa atin ay galing kay Lord yan. Kaya nararapat lang na ibalik sa Kanya ang papuri. Amin ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, sabi dito, yung sinasabi kanina, no? Sa mga problema, hallelujah. Siya ay tumutulong sa atin. Tinulungan niya tayo sa lahat ng bagay. Ang sabi dito sa 3,
sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama sa silangan, kanluran, timog, at hilaga ay doon kinuha. Ang ibig sabihin, doon sa kanila pong pagkalat sa kung saan-saan pong mga lugar, ay inipon sila sa isang lugar. Di ba doon sa Kanaan, inipon silang lahat? Nagiging isang bayan sila. Isang bayang Israel. Pero noong bago sila kinuha sa Ehipto, ay yung iba sa kanila ay nagkalat-kalat kung saan. Walang kaiba rin yan sa atin na kailangan pang magkaroon ng pandemya para magkaroon ng reunion. Kasi bakit? Nung wala pong pandemya, kung minsan yung nanay, yung tatay hindi mag-abot sa bahay. Kung minsan yung mga magkakapatid ay hindi mag-abot sa bahay. Bakit? Iba ang schedule ng pasok ni Bunso, iba yung schedule ng pasok ni Kuya. Iba ang schedule ng pasok ni nanay, iba ang schedule ng pasok ni tatay. Meron pong mga ganong pamilya. Maring hindi nangyari sa iba, pero meron pong mga pamilya na ganoon po yung sitwasyon. Kaya, yung pandemya ay meron pong magandang bagay na nalikha. Nagkaroon sila ng reunion, nagkasama-sama sila. Pero ang problema, nung tumagal naman, ang pagsasama, nagkasawaan sa muka. Away na naman ang inatupag sa bandang dulo. Natawa si Sister Matit. O minsan kasi yung mga magkakapatid, no? Pagka nagkasawaan sa tinginan sa muka, mamaya-maya nag-aaway yan. Pero hindi ganon. Hindi dapat ganon. Pagka tayo po'y malaking pamilya at magkakapatid, dapat yung sa mga magkakapatid ay nagmamahalan. Kasi pagdating sa kagipitan, dapat ikaw ay kapatid na nasa sandalan. Hindi yung lagi mo na lang inaaway yung kapatid mo. Nandyan po ba tayo? Hallelujah. So, kahit yung iba na mga kapatid natin na nasa malalayo kung minsan dahil wala silang pasok, nakakapasyal. Bakit? Nagkaroon kasi ng pandemya, may time na siyang dumalaw sa kanyang kapatid, halimbawa medyo malapit. Minsan meron tayong mga kamag-anak na kahit sila po ay, ang tawag nito, malapit pa sa atin na kamag-anak dahil busy sa lahat sa hanap buhay, nung lockdown lang napasyal sa ating mga bahay. Bakit? Nagkaroon ng pandemya So maaring meron din po kayong mga bagay-bagay na napakagandang dapat pag-usapan, pero hindi na pag-uusapan dahil wala kayong time. Yung pagiging walang time. Nandiyan pa ba kayo? So, ang pagkakaroon po ng lockdown o pagkakaroon ng quarantine, ECQ, MGCQ, ay minsan ginagamit din ni Lord para magkaroon po ng reunions. Magka-reunions yun pong mga magkalapit, mga dapat na magkalapit, na matagal na magkalayo. At dito po, tinan po ninyo dyan, mga magkalayo sa verse 4 dyan, tinan po ninyo, kahit yung mga nasa ilang at malalayo, pinag-isa sila. Ni-reunite sila. Pinag-isa sila.
Hallelujah. So, meron po, pagka, kung isipin mo talagang maigi, ang lockdown na sinasabi, o yung quarantine na sinasabi, ECQ man yan, GCQ man yan, o lalong-lalo yung mahigpit na quarantine, ay meron pong purpose din si Lord minsan for our reunions. Reunions. Hallelujah. So, tandaan po natin mga kapatid, ang pinupunto natin po dito, patungkol po dito sa una pong ating pong binigyang diin, ang Diyos ay tumutulong upang tayo ay magluwagi o magtagumpay sa mga problema. Ano man yung atin pong mga kinakaharap na mga problema, kung tayo po'y meron pong Diyos na kasama, kung tayo po ay meron Diyos na pinanampalatayanan, baliwala yung problema na yan. Maaaring yung problema na yan ay likha ng mga quarantine. Bakit? Walang kita. Kayang-kayang lampasan. Kayang-kayang kaharapin. Bakit? May Diyos tayo na pinagtiwalaan. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory. Ikalawa pong bagay ay sa verse 8 and 9. Sa verse 8 and 9. Sabi po doon sa verse 8 and 9. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. So dito po ang sinasabi po dyan, binubusog sa mabuting bagay. Parang ang tingin ko dyan ay hindi talaga literal na gutom. Hindi literal na nagutom, hindi literal na nauuhaw. Marami po kasing mga bagay na atin pong hinahanap sa buhay. At alam naman natin na ang Panginoong Hesus mismo ay nagsabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Matthew 4:4, nasabi doon, ang sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Isang tukso na ginawa ni diablo kay Jesus para ipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ng kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi lang puro pagkain, hindi lang mga bagay-bagay na tungkol dyan ang atin pong kailangan. Hindi lang puro ganyan ang atin pong kailangan. Hallelujah. Pero marami po tayong mga pangangailangan. Especially spiritual na kailangan. Kung tayo po ay nangangailangan physically, tayo rin po ay nangangailangan spiritually. Amen? Kasi hindi lang tayo puro physical eh. Ikaw ba nabubuhay ka, puro physical ka lang? Hindi. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23,
ang tunay nating katauhan o buo nating katauhan is yung katawan, yung katawang ito, yung kaluluwa, yung espiritu. Amen ba? Yun po yung buo nating katauhan. Ang mga tao kadalasan ay nakapokus lang sa dito. Bakit sinasabi nating nakapokus lang sa dito, sa katawang lupa? Pagka wala kang panahon na sumamba sa Diyos sa linggo na itinakda ng Diyos para ikaw ay sumamba, pinatunayan mo na puro na lang ito ang inaalala mo. Tayo pong mga tao, kailangan natin ang spiritual ay atin din pong mapalakas. Kaya ako po'y nalulungkot doon sa iba na panahon ng linggo, kasi lang din ang panahon nila, nandun sa gala kung saan, gala dito, gala doon. No? Kaya dito, ang ikalawang bagay, no? Yung patungkol sa katapatan ng Diyos. Sa tatlong bagay na binibigyang diin natin bilang patunay na ang Diyos ay tapat. Una, ang Diyos ay tumutulong upang tayo ay magtagumpay sa mga problema. Ikalawa, ang Diyos ay tumutugon sa pang-araw-araw na kailangan ng bawat isa o ng mga pangailangan ng bawat isa. Tinutugon niya yung pang-araw-araw na pangangailangan natin. Pero inuulit ko, yung pangangailangan natin, hindi lang puro pisikal, hindi lang pangangailangan puro tungkol sa pagkain. Pag sinasabing tumutugon, ibig sabihin yan, lumalapit ka muna sa Kanya para tulungan. Kasi sabi doon, tumutugon tinutugon lang niya Ibig sabihin, in response to your request, parang ganun lang. Tinugon lang niya Ibig sabihin, mayroon kang paglapit sa Kanya. Di ba? Lumalapit ka sa Kanya. Sabi diyan uli, kaya dapat namang si Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. So diyan, inuulit na naman uli. Ilang ulit po na sinasabi, yun pong pagpapasalamat sa Kanyang pagliligtas. Mahirap ba lumapit kay Lord para magpasalamat? Mahirap ba? Siguro sa iba mahirap. Kasi bakit dito inuulit-ulit? Siguro sa iba talaga mahirap. Kasi inuulit-ulit dito Yung kanina, sa verse 1 up to 4, binanggit din doon, no? Ang pagpapasalamat, ang paglapit kay Lord ng pagpapasalamat. Dito inulit naman sa 8. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Hallelujah. Kasi kung titingnan mo kasi ang bayang Israel, kaya naman sila iniligtas ng Panginoon kasi dumaing sila. Doon po sa kanila pong mga hirap na dinaranas habang sila po ay gumagawa na sobra-sobra po yung kanila pong trabaho doon sa Ehipto na inalipin sila. Dumadaing sila. Para bang sinasabi nila, Lord, hirap na kami sa kalagayan namin. Tulungan niyo po kami.
Tayo ba, dumadaing pa ba tayo sa Diyos? Nagpasalamat doon sa mga bagay na Kanya pong ginawa, binigay, o anuman yung Kanya pong magandang bagay na ginawa. Nandun pa ba tayo sa pagpapasalamat? Nagpapasalamat pa ba tayo? Kailangan po yung pagpapasalamat. Huwag natin didmahin na lang. Pagka tayo po, hindi po marunong magpasalamat, anong tawag? Ha? Anong tawag sa hindi marunong magpasalamat? Ingrata. Tama, ingrata. Yung salitang ingrata, ungrateful. Ungrateful sa English. Hindi marunong magpasalamat. Lalong-lalo na pag binigyan mo, pinupulaan pa yung binigay sa'yo. Matindi pagkaganyan. Binigyan mo na nga, imbis na magpasalamat, pinulaan pa yung binigay sa'yo. Aba, ibang... Yung nagbigay, pagka ganun po ang attitude mo, baka hindi ka nabibigyan sa susunod. Kasi, ingrata ka na nga, ang nangyari pa, pinulaan mo pa yung binigay. Pero dito ang sinasabi, kaya dapat namang kayawi ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Isip-isipin natin yung mga pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin. Isip-isipin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Diyan po binanggit pa niya diyan, sa 9, pinainom at nasiyahan ang mga nauuhaw. Pinainom at nasisiyahan ang mga nauuhaw. Ibig sabihin, siya po ang nagbibigay satisfaction ng bawat isa. Maaring maraming mga bagay hindi ka satisfied, pero si Lord nagsasatisfy, sinasatisfy ka. No? Then, next dyan sa verse 9, yung next phrase, ang sabi doon, mga nagugutom ay binubusog sa mabuting bagay. Nagugutom ay binubusog sa mabuting bagay. Kaya yung binabanggit ko sa inyo kanina, na yung kagutuman na yan ay maaring hindi talaga literal na pagkain. Kasi mabuting bagay ang binabanggit Hindi literal na pagkain ito. Maaring meron kang kinikrave na ibang mga bagay na sa Lord mo lang masusumpungan. Pero si Lord, ipinagkaloob niya sa iyo. Halimbawa, halimbawa sa mga bagay na ganito? Yung bang matindi ang problema mo, pero nandyan si Lord, ang ginawa sa iyo ay para bang pinatulog ka lang, kina umagahan pagising mo, nakalimutan mo na lahat ng problema mo. Yung bang sobrang sakit na ng ulo mo sa kakaisip nung mga bagay na minimithi mo, pero dyan lang pala sa isang tabi makukuha mo. Kay Lord ay, ang sabi niya, sa mabubuting bagay, binubusog sa mabubuting bagay. Maaring merong pangangailangan tayo na si Lord lang ang makatutugon. Tandaan natin yan. Meron pong mga panahon na tayo po ay namumroblema, pero pag nag-worship ka kay Lord, nung pagkatapos natin mag-worship, parang lumuwag yung atin pong kalooban. Yun lang pala ang solusyon. Kaya napakahalaga yung pag-worship natin kay Lord, pagpapasalamat kay Lord, pakikipag-communicate kay Lord.
Kasi kung minsan hindi na natin naisama sa iniisip ang ginawa ni Lord sa ating buhay. Nakalimutan na natin siya, nadidma na natin siya. No? So, nawa po, huwag tayong humantong sa ganong bagay. Kasi, hallelujah, nandyan po, sinasabi ng banal na kasulatan, tinutugon ng Diyos ang araw-araw na pangangailangan ng bawat isa. At nawa doon sa pagtugon niya ng pangangailangan ng bawat isa, wag nawa na nagiging taken for granted na lang ang lahat at wala tayong ginawang pagpapasalamat man lang sa kanyang pong pagtugon. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin pong Panginoon minsan pa. Glory! Glory! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Then, akin lang pong i-summarize ang dalawa bago tayo tumungo sa ikatlo. Ang Diyos ay tapat at may malasakit noon pa man. Una pong tinutukoy patungkol dito sa kanyang katapatan ay ang Diyos ay tumutulong sa bawat isa ng tayo'y magwagi o magtagumpay sa mga problema. Ikalawa, tinutugon ng Diyos ang araw-araw na pangangailangan ng bawat isa. Ikapangatlo, na patunay ng kanyang pagmamalasakit at katapatan ay sa 5 to 7. Sa 5 to 7, ang sabi po rito ay, sabi rito, wala nang makain, kaya't sila'y nagutom. Nauhaw na lubha ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Nang sila'y magipit, kay Yahweh sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay. Sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Hallelujah. Hallelujah. Yung ikatlo ay dinidinig ng Diyos ang mga tumatawag sa Kanya at dumadaing. Hallelujah. Dinidinig ng Diyos ang mga tumatawag sa Kanya at dumadaing. Yan po ay ikatlong patunay na ang Diyos po ay tapat at nagmamalasakit. Kung tutuusin, doon po yung mga unang pong mga ninuno, nakakalimot na sila paano maglingkod sa Diyos. Hindi na nila alam kasi wala nang nag-guide sa kanila eh. Wala na silang pastor na nangalaga sa kanila eh. Pero ang bawat isa sa kanila ay dumadaing. Nagsusumbong sa Diyos sa kahirapan na kanila pong dinaranas. No? Kaya dun sa Exodo 3:15, ang sabi doon, narinig ng Diyos ang kanilang mga daing. Bumaba siya dahil narinig niya ang mga daing ng mga Israelita. Hallelujah. Napaka-importante na tayo po ay dumaing sa Diyos o magsumbong sa Diyos. Maghanap ng katugunan sa Diyos. Kasi, pag ganun po ang nangyari, ang Diyos po ay dumirinig at dinidinig niya yung ating mga daing. Ang ibig sabihin diyan, ang pinatunayan din ng Diyos diyan, ang Diyos natin ay hindi siya bingi. Hindi siya bingi. Tingnan mo po yung nag-showdown sino ba ito? Si Elijah at saka yun pong mga Baal priests.
Ang sabi ang tagal kasi nilang ang tawag dito, yung mga pare ni Baal ay matagal sila na nagkakaroon ng kanilang programa. Ilang oras eh. Parang alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ang haba nun, di ba? Tinatawagan nila si Baal, pero hindi sila pinakinggan. Sabi na ni Elijah, sige, lakasan niyo pa ang pagtawag, baka natutulog lang ang Diyos ninyo. Pero umabot na lang yung oras. Natapos na lang yung oras na ibinigay sa kanila, hindi po tumugon ang kanilang Diyos. Nung si Elijah na ang tumawag, ay isang iglap, kinonsume yung handog ni Elijah. Ang ibig sabihin, nagpapatunay na ang Diyos ni Elijah ay buhay at nandyan nakikinig. Ang Diyos ni Elijah ay talagang makapangyarihan. At napatunayan na ang Diyos noong mga Baalista ay hindi totoo. Pero dito po, ang sinasabi, ang Diyos natin ay Diyos na dumirinig sa atin pong mga pagtawag sa Kanya. At dun sa atin pong mga daing, ang Diyos po ay tumutugon. Amen? Tumutugon siya. Ibig sabihin, pinapakinggan niya yung atin pong mga daing. Kaya doon po sa atin pong mga pinagpipray, na parang iniisip natin na hindi na yata ako pinapakinggan ng Diyos, huwag kang magsawang mag-pray. Huwag magsawa. Baka hindi pa lang dumating po yung time na ibibigay niya sa iyo yung bagay na yon. Ano ba yon? Boyfriend ba? Ano ba yon? Girlfriend? Wala na kailangan ng girlfriend. Ano ba yung pinaproblema? Ano ba yung hinihingi? Ano bininadaing ninyo kay Lord? Diyan po, ang sinasabi sa Bible, siya po ay dumirinig. Sabi dito, nang sila'y magipit, kayawi sila ay tumawag, at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. So, ang ibig sabihin, pag nasa matindi kang problema, wag kang hindi tatawag sa Diyos. Tumawag ka. Dumaing ka kay Lord. Nakikinig siya. Yun nga lang, kung hindi naman tayo marunong tumawag. Imbis na tatawagin si Lord, mali ang approach na ginawa. Marami po kasing iba, tumawag kay Lord, sinisisi si Lord. May mga ilan na ganun ang ginagawa, imbis na humingi ng tulong, sinisisi si Lord. Naglilingkod naman ako sa Lord Pero lagi siyang wala sa paglilingkod kay Lord. Hindi na nga siya nagtatapat kay Lord, naninisi pa kay Lord. Maraming mga taong ganyan. Meron pa kaya dito noon? Nawawala na. Hindi na nga nagtatapat kay Lord. Pag nakapagsalita, sasabihin pa kay Lord, tapat naman ako sa iyo, Lord Maraming ganyan. Pero nawawala rito. Sabi rito, mga labis na nanghina dahil sa labis na gutom at uhaw. Dininig ng Diyos ang tumawag at dumaing sa sobrang kagipitan. Inialis sa napakahirap na lugar ng kagipitan, dinala sa payapang lungsod. Kasi, ang nangyari kasi sa kanila doon sa Ehipto, sobrang higpit ng mga Ehipsyo sa kanila. Sobrang
pressure ang nangyari sa kanila. Na yung makikita lang silang magpahinga kaunti, lalong-lalo na yung matatanda, ay nandun ka agad ang latigo. Napanood na niyo yung Ten Commandments, di ba? Yung palabas na Ten Commandments. Yung mga, siyempre, yung mga bata okay lang, makakasabay yun. Paano yung matatanda, hindi na makakasabay sa trabahong pang binatilyo, pang bata? Di, mamaya yun hinihingal na. Pero, pag nagpahinga ng kaunti, nandoon latigo po ang kumikilos sa kanila. Grabe. Napakahirap din po ng ganong kalagayan. Napakahirap. Pero si Lord ay hindi po nagkulang. Nandun po yung kanyang pagmalasakit, kanya itong nakita at narinig niya yung kanilang mga daing. Ngayon po sa atin pong pagtatapos, anuman yung mga pinoproblema natin, mga bagay na para bang ang hirap lutasin para sa atin, tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay tumutulong. Andyan lang siya, nakahanda lang siya, na i-approach natin. Siya po ay Diyos na tumutulong nang upang tayo po ay magtagumpay. Pero sa atin pong pag-approach, huwag natin sisihin si Lord. Ang atin pong hinihingi kay Lord ay kahabagan niya. Kung tutusin nga, kung tayo man ay nagtatapat kay Lord, kulang po ang katapatan natin. Bakit? Ang katapatan natin ay may sablay. Hindi tayo katulad sa Diyos na ang Diyos ay pag ang kanyang katapatan ay walang katulad. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, wala tayong maipagmalaki kay Lord. Pag nagkaroon tayo ng mga sitwasyon na mahirap, wala tayong karapatan na sisihin si Lord sa mga sitwasyon. No? Pero ang Lord, o ang Diyos natin, tumutulong. Tinutulungan tayo upang magwagi sa mga problema. Huwag tayong magsawa. Kung nandun ka na sa punto na halos bumibigay ka na ayaw mo na, kapatid, huwag magsawa. Ang Diyos ay nandyan, tumutulong siya. Nakahanda siyang tumulong, lumapit lang tayo sa Kanya. Ikalawa, ang sinasabi po rito, ang Diyos ay tumutugon sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Maaaring meron kang parang hindi mo maintindihan yung sarili, parang nagki-cravings ka sa bagay na hindi mo maintindihan kung ano yung gusto mo. Baka si Lord lang talaga ang kailangan mo. Baka kailangan mo lang talaga lumapit kay Lord at umiyak kay Lord. Subukan mo si Lord. Subukan mong umiyak kay Lord. I-release ka sa lahat ng iyong suliranin o ano man yung mga matinding pinag-isipan mo ng husto na halos mabaliw ka na. Tandaan po natin kapatid, ano man yung pangangailangan mo na hindi mo naintindihan kung ano, si Lord ay nakakaunawa. Si Lord ay alam niya yung atin pong pangangailangan. Kahit ikaw mismo hindi mo naintindihan kung ano yung pangangailangan mo, alam ni Lord. Alam niya kung paano ka tutugunin. Ikatlo, si Lord ay dumirinig sa pangangailangan o sa mga daing natin. Kung ano man yung atin pong mga karaingan kay Lord, ipaabot natin kay Lord. Pero sa ating paglapit kay Lord, wag natin sisihin si Lord. Magpakumbaba tayo, lumapit tayo kay Lord na may pagpapakumbaba, humingi
sa Kanya ng tawad. Kung meron tayong iniisip na parang sinisisi na natin si Lord, lumapit tayo kay Lord, mga kapatid, sa mga oras na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ang Lord ay tumutulong. Tandaan po natin, si Lord ay tumutugon. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. And I lift my eyes, I won't forget how great your faithfulness.